Pagpasok ko nga dito sa Garden of Korea, nakita ko agad tong puno sa gitna. Ewan ko ba kung maple tree to o ano. Pero sabi dito na wishing tree daw to. Bale, isusulat mo yung wish mo sa papel na korteng bunga, tapos saka mo isasabit. Sabi ko wala namang mawawala. Kaya nagsulat na rin ako. Pero nahulaan nyo ba yung sinulat ko? Kung oo, i-comment mo nga dyan sa baba. May nabasa pa nga ako dito na ang wish niya daw ay tumama sa loto. Meron ding ma-approve yung visa niya. Pero ang pinaka nakakatuwang nabasa ko ay yung humaba daw yung buhay niya. Next stop nga ay dito sa mga palaka. Sabi dito na magaling daw sila mag-camouflage, kaya try natin hanapin. Nakita mo na ba? Kung nahulaan mo yon, try nga natin dito sa susunod. Sa paglalakad-lakad ko nga, nakita ko tong pool na puno ng isdang kulay puti. Grabe nga yung vibe niya. Ang enchanted tingnan, para bang may biglang lalabas na diwata. After nun, nagpunta na ako dito sa Lego room. Kung may kasama kang bata ay talaga namang matutuwa yun dito sa sobrang creative na mga concept nila dito. Una ko nga nakitang Lego ay itong Lego Rocket. Tapos isa pa tong sink design na may hugasin pa. Nakakita ka na ba nitong prairie dog? Sinasabi dito na kabilang talaga sila sa class ng squirrel. Pero kaya sila tinatawag na prairie dog ay dahil ang tunog na nagagawa nila ay almost similar sa pagtahol ng aso. At ang cute nga nilang tingnan, mukha silang squirrel na busog. At syempre ang inaabangan ng lahat, ang Amazonian world. Pagpasok pa lang bumunganda agad itong mga red bellies piranha. Hindi ko akalain na ganito pala itsura ng ngipin ito. At tingnan mo naman, para bang nananakot pa. At meron nga din ditong shark catfish. Grabe nga yung size niya, halos kalahati ko na. At yung isdang mahaba sa background ay tinatawag na piraruko. At ang pagkakaintindi ko nga dito ay simula nung buksan tong aquarium ay isa na siya sa pinakaunang isda dito. Kaya nung namatay siya, preserve yung katawan niya. At habang naglalakad ako, nakita ko tong electric eel. May voltage display pa nga dito para makita mo kung nagta-thunderbolt na ba siya. Angas, di ba? Parang si Pikachu lang. At ganito nga pala ang itsura niya sa malapitan. At syempre, kung may nakakatakot, meron ding mga cute. At tingnan mo nga itong stingray. Parang gustong gusto pa magpa-video. Pero ang isa sa nagustuhan ko ay itong alligator gar. Kasi tingnan mo yung itsura, parang ang sarap gawing pet sa bahay. Ito nga pala yung beaver. Grabe, sobrang laki niya. Parang daga na sagana sa bahaw. At ang galing nga nila, kasi namamodify nila yung bahay nila sa gusto nilang design. Pag silip ko nga dito sa cage ng buhaya, nakita ko na ibang klase siya tumingin. Yung tipong unang kita mo pa lang sa kanya, parang ginajudge ka na niya agad sa mga maling decision mo sa buhay. At pagpasok ko nga dito sa Marine Laboratory, talaga namang wow! May microscope. Mahilig kasi ako sumilip sa microscope nung elementary pa ako. Ang makikita mo nga pala dito ay si Plankton. Yung kulay green na iisa ang mata na karakter sa SpongeBob. Pagtingin ko nga dito sa isang tank, nakita ko si Nemo. Saka itong Nemo na mukhang zebra. Kaya tinawag ko siyang Nibra. At ito nga ang pinaka-cute na species dito sa aquarium, ang axolotl. Ewan ko kung tama ba yung pronunciation ko. Pero sabi dito na dumaan na daw to sa metamorphosis na tulad ng butterfly. Dalawa nga yung kulay nito. Isang mapink-pink at isang maitim-itim. Ikaw, kung papapilian ka, anong gusto mo? Yung mapink-pink ba o yung maitim? At dito nga medyo na-amaze ako. Kasi tingnan nyo, yung mga isda patayo lumangoy. Tapos dito naman sa baba ay mga isda na parang uod, nakakakilabot. At syempre, di mawawala ang Ocean Kingdom kung saan nakalagay ang mga malalaking pating. Nakakatakot nga yung mga pating dahil sobrang laki nila. Tapos naisip ko, paano kaya ako nabasag to? Saan kaya ako tatakbo? Pero nung makita ko to, di na ako nag-alala. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kakapal tong salamin na to.
Kahit ata ilang tsismosang kapitbahay ay hindi mapapantayan ang kapal nito. At dito naman ang bahay ng mga stingrays o buntot pagi kung tawagin sa atin. Na ang sabi daw ng matatanda ay ginagawa daw latigo na panglaban daw o pang-end ng buhay ng mga aswang. At speaking of end, dito ko na rin tatapusin to. Maraming salamat sa panonood. Blink out! Peace!